Nilaglag ng kolumnistang si Mon Tulfo ang kapatid niyang si Ben Tulfo. Sa isang Facebook post, sinabi ng nakatatandang Tulfo na ayaw nila sa political dynasty kaya lalagdan daw ng mga kapatid niyang sina Senator Raffy at Erwin at ang hipag niyang si Congresswoman Jocelyn ang anti-dynasty bill. Diba, sabi ko nga sa inyo, katarantaduhan tong anti-dynasty bill na ito. Putang ina, ang nagsusulong puros mga pamilya. Ang nagsusulong puros mga pamilya na mga nasa katungkulan. Hindi ba dynasty tong tinatawag nyo itong mga tulpo? May tulpo sa Kongreso, 2 tulpo sa Senado. Putang ina niyan. Para maisabatas ito. Sa totoo lang daw, pinagdasal daw ng kolumnista na matalo nung nakarang eleksyon ang kapatid nilang si Ben Tulfo. Ako, pinagdasal daw ni Mon Tulfo, si Ben Tulfo na hindi manalo. Tangina, anong klaseng pamilya to, no? Anong klaseng mga pamilya to, puta ina mga tulpo na ito, no? May mga topak. Takin mo kapatid mo, ipapanalangin mo na hindi manalo. Putsang inang yan. Sabi ko nga ito yung gusto nilang maging vice president ba ni Risa Ontiveros o presidente, ilalaban mo kay Inday Sara. Puta, pamilya ng mga baliw to. Kung baliw ang kuya nito at sinasabi niya dito na baliw si Ben Tulfo, putang ina, ibig sabihin si Erwin Tulfo at saka si Raffy Tulfo baliw din. So pamilya ng mga baliw ito. Bakit pa natin to pinapatagal sa posisyon? Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news. Pedro sa balat ng YouTube, Boss D. At your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balon ng puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga buwisit, lahat ng mga switik, lahat ng mga linta, lahat ng mga hayop, animal, lahat ng mga kawatan magnanakaw, lahat ng mga kontrabida, sindikato sa gobyerno, mga magnanakaw sa pera ng taong bayan, lahat ng mga manyakis, lahat ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Ito na naman tayo. Kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing? Ayan na nga, nako po. Makulimlim na araw ngayon dito sa Tokyo. Pero sabi nga natin, di ba? Let us mix vacation with vlogging, eating, and workout. Oo, naku, napakasaya ko ngayong araw na ito. Dahil nakapag-workout tayo. Maaga ako gumising ngayon I woke up at around mga 7 o'clock dito. Mga 6 o'clock yan dyan sa Pilipinas. Kasi isang oras ang advance ng Japan. Oo, mga bossing. Nako po, at mamaya manood kayo ng Vox Populi dahil meron tayong guest. Mainit at sobrang init. Antayin nyo Isang abogado. Oo, ang magiging natin na talagang malupit. Oo, humahagupit. By the way, maraming salamat kay Joji Hiho. Joji Hiho, salamat sa iyo Alam ko nanonood ka ngayon. Maraming salamat sa iyong ipinadalang $100. Oo, currently mga bossing, ang laman ng GCash natin, ayan na, ang dami ng laman ng, yung double deal naman. Ayan na ang dami ng laman ng GCash natin. Meron na tayong 30,000. Oy, grabe 30,000. Tapos yung pledge pa natin, naku, madami-dami tayong may pamimigay. Sana umabot ng 100. Ayan na. Maraming salamat, Joji, sa iyong nadagdagan yung ating papamigay sa December 23. Pang dagdag Noche Buena para sa ating mga kababayan. Siyempre, kay Snowy Tora. Ano ba pangalan ni Snowy Tora? Yung totoong pangalan niya. Pero si Snowy Tora, nag-donate din yan sa atin At sabi niya magdo-donate pa daw siya ulit. Nagkita kami dito sa may Shinjuku. Ang ganda-ganda ng kanyang anak.
At napakaganda ni Ma'am Snowy. Alam mong nakaraos sa buhay. Alam mong hindi naghihirap sa buhay. Nice meeting you po and nice chatting with you. Nagkita kami sakto eh. Paglabas ko ng restaurant, pagtaas ko mag-dinner, nakita ko silang mag-ina. Oo, maliit pa yung kanyang anak eh. Parang grade school pa lang. Pero grabe ha. Sinadya pa nila ako dito sa Shinjuku, Kabukicho. Para lang makapag-picture, kausap. May utang ako sa yung sombrero at saka t-shirt. Kasi nabigyan ko lang siya ng sticker. Mabuhay ka. Maraming salamat. Hope to see you again. Masaya-saya ng kwentuhan natin kaya lang bitin. Oo, kasi medyo late na eh. Pero it's nice to see a fellow Duterte supporter here in Tokyo. Grabe. Oh, alam mo ba yung bahay niya? Yung bahay niya dito sa Tokyo. Mayaman, taga Tokyo eh. Oo, may sariling bahay. Saan ka? Oh, hindi nagre-renta. May sariling bahay. Oh, nakachikot. Ibang klase, sabi ko, nakaraos talaga sa buhay. O, alam nyo, yung bahay daw niya, nilagyan daw niya ng flag ng Philippines at saka ng mukha ni Pangulong Duterte. That's how proud she is. Kaya tayo dapat mga Pilipino, kahit nasaan man tayo sa mundo, ipagmalaki natin na tayo'y Duterte supporter. Bakit? O, importante yan kasi ang ICC, di ba? Sinasabi ng ICC na ang mga Pilipino daw, the reason why nagagather tayo is because bayad daw tayo. Hindi, imposible daw na sa mga European, imposible talaga ng isang leader minamahal ng sobra-sobra. Do you remember nung panahon na si Trillanes naninira pa sa mainstream media sa ibang bansa? Sa international media? Si Shakur. Sabi niya, si Duterte daw, babagsak na ang kanyang trust rating, sabi niya. Tapos sinabi ni Shakur na babagsak yung kanyang trust rating. Eh, as of today, ang trust rating niya 89%. 89%. Alam mo ba na kung totoo itong 89% na ito, malabong bumagsak ito. At kung sakaling babagsak man ito, ilang porsyento, hindi naman siguro babagsak ng 50% kaagad dyan. Napakahirap ng ganong pag-dip unless talagang nagkaroon ng gera. At talagang nagkaroon ng malupitang korupsyon sa gobyerno mo, huling-huli ka talaga sa akto, ayan, babagsak. Pero at 89%, December yun eh, nung nagpa-interview si Trillanes. Sabi ni Shakur at 89%, alam mo ba na at 50% lahat ng mga world leaders at 50% nagpapaparty na yan. Sigurado ako na talagang with matching fireworks na yan because it's rare for a government na magkaroon ng ganun kataas na trust rating, more so 89%. Kaya hindi makapaniwala ang mga Amerikano, Europeans na merong isang leader ng isang bansa na mahal ng ganung karaming ng ganung karami na mga constituents niya. Sobrang imposible nun. Nangyari lang yung mataas na trust rating diyan kay Captain Traore, kay Major Traore ng Burkina Faso sa Burkina Faso sa Africa, South Africa. Oo. So at 80+%, at 89%, sobrang imposible nun para sa mga Europeans. Kaya nung nakita ng mga Europeans na ang dami natin, lumalabas tayo, nakikita nila na talagang nagde-demonstrate tayo here, abroad, wherever. Sabi nila, ang misconception nila na talagang ang hindi natin i-release ito si Duterte, hindi natin siya bibigyan ng interim release. Bakit? Bakit mo siya bibigyan ng interim release? Yung nakita nating dami ng tao that gathers to support him, hindi normal yan. Ganun pakalakas ang impluwensya niya at bayad. Ang mga yan, may pondo, may pera, hindi pwedeng ganyan. So hindi sila makapaniwala na organic yung mga lumalabas kay Pangulong Duterte.
O kaya ngayon, nagsisignature campaign tayo para mas ma-prove natin na totoong mga tao itong mga ito at these people support sa Pangulong Duterte. 'Di ba? Kaya kayong mga Pilipino sa ibang bansa, kung mahal ninyo ang bayan ninyo, sabay nating isama na natin si Pangulong Duterte. Kailangan na ipakita natin sa ibang lahi, makipag-away tayo sa ibang lahi. Kapag ka nagtatanong sila patungkol kay Pangulong Duterte at tinatanong nila tayo bakit tayo may mga tarpaulin, pictures, ba't nyo ginagawa yan, makipagtalo kayo. Ipagtanggol ninyo bakit ginagawa natin ito para sa mga Duterte. Bayad ba tayo? Bayad ba tayo? Yun ang pinalalabas nila. Pinalalabas ng mga bayaran ni Bongbong Marcos at ni Romualdez na mga vlogger, mga bayaran nilang media, bayaran nilang mga komunista, na ito daw ginagawa natin ay dahil bayad tayo. Bayad tayo. Kaya nga nagpapalabas sila ng mga bagong issue ngayon kay Inday Sara na ang dami-dami niyang pera. Na si Inday Sara ay kabit ng isang drug lord. Si Inday Sara, yung asawa niya ay isang drug lord. Bukod doon sa may kabit na siya, may asawa pa siya, may kabit pa siyang basketball player. Tapos meron pa siyang jowa na babae, yung abogado. Yung abogado na nakulong doon sa Congress. Tapos meron pang isang nakasundalong negra na kakulay ko, kasing itim ko, na sinasabi niya kasal daw sila ni Inday. Ang dami asawa ni Inday, putang ina, paano niya napagkakasya yung oras niya? 'Di ba? Napakatanga talaga. Bobo talaga tong putang ina tong mga gumagawa ng istorya kay Inday. May asawa ka. Tapos may kabit ka pang isa, may kabit ka pang basketball player, may kabit ka pang babae. Kasal ka pa sa isang babae. 5? Putang ina. Alam ninyo kung 5 ang karelasyon mo, sigurado ko tuyot na tuyot ka na. Oo, syempre, yung 5 na yan, may responsibilidad ka dyan. O kung 5 ang ang kinakalantari mo, putang ina niyan, wala ka ng buhay. Wala ka ng buhay nun. O imaginein mo, 5 yung re-replyan mong text, 5 yung tatawagan mo, i-update mo. Tapos 5 pa yung uuwian mo. Syempre, alangan may isang araw, di kayo magkita niyan. Asawa mo, may asawa kang babae, may asawa ka pang lalaki. Tapos meron ka pang drug lord na nakakulong. Hindi ba po siya, paano mo pagkakasyahin yung oras mo? At saka pagkaganyan, yung itsura mo, kamukha mo na si Lisa Marcos, mukha ka ng tuyong luya. Kapag kaganyan, o kita mo, may bali-balita na napakahilig daw pala ng matanda na yan. Mahilig daw sa sausage. O kita mo itsura, tuyot na tuyot. Utang ina niyan, parang papel dilihan na yung pisngi. Sa sobrang gaspang. Kita mo naman si Inday, presko. Kita mo si Inday, alam mo pag nakita nyo si Inday, sabi ko nga sa inyo, si Inday yung babae na kapag nakita mo, maiisip mo, paggising nito sa umaga, amoy baby ang hininga nito. Ganun ka sophisticado si Inday, ganun siya ka linis, ganun ka ganda ang kanyang kutis, at ganun siya kabango. Partida to walang luxury, walang malaking diamante sa tenga, walang mamahaling relos, walang mamahaling bag, yung damit niya, sakto lang. Hindi naman mamahalin. Oo, tapos yung sapatos niya, mumurahin lang, mas mahal pa yung sapatos ni Banat Bay. Sa totoo lang, talagang makikita mo si Inday Sara, pag mo siya, mai-starstruck ka talaga. Pag may nakita kang artista, halimbawa nakita mo si Ivana Ilawi, pag nakita mo si Ivana, malilibugan ka. Pero dito, pag nakita mo si Inday Sara, para siyang santo. Para kang kinukuryente. Oo. Totoo yan. Kaya ngayon, napaka-imposible talaga nitong mga ipinapakalat nila na lahat na lang ng chismis gagawin kahit walang ebidensya. Samantalang magnanakaw si Bongbong Marcos, may ebidensya. May ebidensya si Zaldico. Sandamukal ang mga ipinakita ni Zaldico na na ebidensya ng pagnanakaw nito ni Bongbong Marcos, ni Romualdez at saka nito ni Sandro Marcos. Pero hindi pinakikinggan, hindi pinaniniwalaan.
O kung makikita nyo, Guinness World of Records gave Ferdinand Marcos a title for the greatest robbery of a government. The government of the Philippines announced on 23rd of April 1986 that it had succeeded in identifying 860.8 million or 569.5 million euros salted away by the former President Ferdinand Edralin Marcos from 1917 to 1989. Hindi, grabe naman 1917 siya pinanganak. Namatay noong 1989, tama ba? And his wife Imelda, Guinness World Record said in its website, ayan pinakamagnanakaw na taga-gobyerno sa buong mundo ito Buong mundo ito mga bossing, hindi lang to sa barangay nyo. Hindi lang to sa probinsya nyo, sa Purok. Ito po ay sa buong mundo. Lahat. Mas kurakot pa itong buwaka ng inang pamilyang Marcos na ito sa lahat ng mga kurakot sa buong mundo. Sabi ko nga sa inyo, kung pinararangalan, kung ang isang tao ginagawang santo ng Vatican, ito, si Marcos Sr., putya, ginawang santo ng mga demonyo. Oo, ng mga satanista. At itong dalawang magnanakaw na ito, nagbunga ng isa pang tanga. Nagbunga ng isang Marcos Jr. na putang ina mas magnanakaw pa. Dalawang lahing magnanakaw, pinag-isa mo. Ang lumabas, putang ina, adik. Adik na kawatan pa. Di umano. According yan sa atin niya na si Amy Marcos anak din nitong dalawan to. Oo, pero sabi ni Sandro, hindi na daw yan anak nung Marcos Sr. O kaya siguro kalahating magnanakaw lang si Amy. Hindi siya buong magnanakaw katulad ni Bongbong. Dalawang lahing magnanakaw pinagsama mo. Ay putang ina, nakabuo sila ng isang adik na magnanakaw. Putang ina, grabe no, adik tas magnanakaw. Ay according yan sa atin niya na hanggang ngayon hindi pa nagpapadrug test itong kupal na ito. Dahil siguro takot na takot magpa-drug test dahil syempre positive yan Ito ang totoong issue ng bayan nating Pilipinas Pinapaalala ko lang sa inyo, the reason why pinakikita ko to issue sa inyo para hindi nyo makalimutan na ang issue ng bayan Pilipinas ngayon, naghalal tayo noon ng isang magnanakaw, naghalal tayo ngayon ng isang magnanakaw. Na ang leader natin noon ng mag-asawang satanas na ito na si Imelda at si Marcos Sr. nagnakaw sa kaban ng bayan. Noong pinalit na anak nila 3 taon pa lang, putang ina, tinalo na yung pagnanakaw nitong mag-asawa na ito sa 20 plus years ng kanilang kapangyarihan dito sa Pilipinas. Putsang ina, mapapalitan. Akala ko talaga noong ibinoto nyo pala, hindi ko binoto yung hayop na yan Noong binoto nyo si Bongbong Marcos, akala ko talaga lalagpasan niya yung mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte. Yung pala ang lalagpasan niya yung dami ng perang ninakaw ng mga magulang niya. Hayop naman talaga. So ganyang karami ang ninakaw nila. I-add mo yung ninakaw ng mga tatay at nanay niya sa ninakaw nila ngayon, trilyon piso. Oo, kaya nga nagkaroon ng trilyon peso march. Natatandaan ninyo, nagkaroon ng trilyon peso march, hindi ba? O kaya nagkaroon ng trilyon peso march dahil inirereklamo ng mga makakaliwa yung trilyon na pagnanakaw sa Pilipinas. O kinang ina niyan, trilyon peso march tapos ang inireklamo nilang plunder yung 125 million na confidential funds. Pakyo kayo. Tangina nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Oo, walang hiya, talagang pinamumunuan na tayo ng mga adik. Bakit? Ang nagsampa ng kaso kay Inday Sara, adik na pare. Adik, mantakin mo 14 anyos pa lang siya. Tinanong siya kung gaano na siya katagal nagdodroga. So itong pare na ito, nagdodroga daw siya 15 years. So 15 years nagdroga siya, tinanong siya ilang taong ka na. Sabi niya 35. So ibig sabihin kung 15, 35 ka, so mga 20 anyos ka, nagdadrugs ka na. Oo, ganon. Kailan ka natapos magpare? Ganitong taon. Sabi niya, ganon.
So ibig sabihin, nagpapari ka, putang ina mo, adik ka. Umamin naman siya, oo. Ibig sabihin, seminarista ka na. At di lang seminarista, lumabas na siya sa seminaryo, pari na siya, as in pari na siya. Bumabatak pa siya. Tinanong pa siya, anong binabatak mo, Father? Sabi niya, shabu. Shabu, tsaka kung ano-ano pa, pati siguro formalin. Tangina niya, kaya pala nauubos yung nauubos yung alak ng pari. Dahil inuubos siguro nito. Hudas ang putang ina, di ba? Saan ka makakita ng ganyan? Adik. Ang nagtatanggol ngayon sa presidenteng adik. Kaya naman pala, baka nga magkapat session pa yan eh. Ayop tong mga to. O ayan So ayan, pinakita ko lang yung tawag din yung kay Bongbong. Basta lagi tayong magfo-focus focus po tayo. Ang problema po ng bayang Pilipinas, ang mga magnanakaw ng mga Marcos, Romualdez, Sandro Marcos, Zaldico. At yung mga congressman na may mga kontraktor na mga congressman, yan po ang mga magnanakaw. O kaya alam mo talaga na yung plunder na ipinail kay Inday Sara, alam mo na may pondo eh. May pondo talaga ng gobyerno. Bakit? Itong mga binayad sa mga yan, putang ina, yan yung mga ninakaw sa flood control. Lagi kong sinasabi sa inyo na pag nagnakaw ang mga yan bilyon-bilyon kasi marami silang mga babahagian ng mga ninakaw nila para hindi sila mabisto. O para mawala yung atensyon sa pagnanakaw ni Marcos Romualdez, ni Zaldico at saka nito ni Sandro Marcos. O ayan, nag-file na sila ng plunder kay Inday Sara. Alam naman natin na kaya nilagay si Boying Rimulya diyan dahil nga ipa-plunder talaga niyan si Inday. O ang plano ng mga hudas na yan, buksan yung bank account ni Inday tapos gawin nila yung ginawa nila kay Carpio. Ay hindi pala kay Carpio, kay Corona, kay dating Chief Justice Corona. Kasi ganito ang ginawa nila kay Chief Justice Corona. Magnanakaw daw si Chief Justice Corona, hindi daw akma yung salin ni Chief Justice Corona doon sa pera niya sa bangko. Nung tiningnan yung pera niya sa bangko, parehas naman doon sa salin niya. Ang problema, nung niran nila yung bank records, maraming pumasok na pera. Yun lang. Yung maraming pumasok na pera at saka lumabas, inad-ad nila. Nung inad nila yon, lumabas ang liit nung salin niya doon sa total transactions. Total transactions po iyon. Hindi siya total na laman nung bangko. Kumbaga, lahat ng pumasok, pati lumabas, pinag-add nila. Kaya naging ganun yung numero. Ganyan ang gusto nilang gawin kay Inday Sara. Bubuksan yung bangko ni Inday. Tapos pag tiningnan nila lahat ng deposit, lahat ng lumalabas, ia-add nila. Tapos lalabas, ang dami-dami niyang palang pera. Tapos ang salin mo ganito lang. Paano nangyari yun? The same formula na ginamit nila kay Chief Justice Corona nung na-impeach Chief Justice Corona. Kaya wag tayong papatay-patay ha. Kasi talagang lahat ng magic gagawin ng mga buwaka ng shit na yan para itong ating si Inday Sara ay hindi makatakbo sa 2028 because mahirap talagang talunin si Inday Sara sa 2028. Napakahirap. Imagine, nagsanib puwersang mga adik na pare, mga baklang adik, mga makakaliwang mga puki ng inang mga salot sa lipunan, mga congressman na mga hindi naman nanalo katulad ni Pastor Abanteng Manyakis. Di umano. Itong mga tulpong mga manyakis din. At saka nagsanib-sanib puwersa talaga lahat ng mga masasamang elemento sa Pilipinas para lang pabagsakin si Inday Sara. Pero sorry, matatalino ang mga Duterte supporter, matatalino ang mga Duterte defender. Nagsisimula pa lang lumipad yung rocket ninyo, wala na, basa na. Supot, putang ina, akala nila Scud missile, yung pala baby rocket. Katulad ng sinasabi ko sa inyo. Dito naman tayo muna magsimula. Kay sabi ko nga, 'di ba? Gagawin nila. They will not stop at anything and they will do anything para talagang malihis ang issue. Malihis ang tingin nating mga kababayan sa totoong issue ng Pilipinas. Wait lang ha. Discard. Ano ba nangyari rito na naman?
Oh, ay. Oo, so ang gagawin nila, lahat ng pwede nilang palutangin, pasabugin, gagawin nila para itong si Bongbong Marcos, si Romualdez at saka itong si Sandro makalusot. Hindi kami papayag. O ito, isa pang sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Nung una hindi kayo naniniwala Oo, itong si Bong Revilla. Pumunta na siya sa DOJ para magpasa ng ebidensya na walang katotohanan yung hearsay na sinasabi ni Yusek ng DPWH. Nagpunta na siya, sumagot siya, humarap siya sa NBI. Di pala, sa Department of Justice. Tingnan nyo tong balitang are. Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampa sa kanya. Inihain kanina ni dating Senador Ramon Bong Revilla ang kanyang kontrasalaysay sa Department of Justice. Kaugnay ito ng reklamong paglabag sa Republic Act 1319. Lagi nating tatandaan na itong si Bong Revilla, fall guy ito. Ginagawa nilang fall guy. Bakit? Anong rason, Boss Dada? Kakampi nila yan. Ipapaliwanag ko ulit, Kakampi nila yan. Tumakbo nga yan sa alyansa. Papanong nila yan? Papanong ipagkakanuno nila yan? Anak ng toko naman. Si Inday Sara nga ang may rason. Si Inday Sara nga ang reason kung bakit naging presidente yung putang inang inutil na si Bongbong Marcos na yan Tinarantado pa nila Si Bong Revilla pa kaya? O isa pa. Si Pastor Apollo Kibuloy na nakatulong sa kanya ng malaki. Napakalaki ng ginasta ni Pastor Apollo Kibuloy, tulong para manalo si Bongbong Marcos kasi nangako siya na itutuloy yung mga programa ni Pangulong Duterte. Ang Kingdom of Jesus Christ at si Pastor Apollo Kibuloy, for nation building siya Kapag kami nakita o ikaw isang leader ka ng bayan na kahit sino ka pa, kahit anong kulay mo, kahit sino ka pa, basta makikita niya na tutulong ka sa bayang Pilipinas, paaayusin mo ang Pilipinas, pagagandahin mo yung Pilipinas, ibubuhos ni Pastor lahat sa'yo ng suporta na kailangan mo. Hindi naman niya alam na demonyo pala talaga ito si Bongbong. Kita mo, nung nangyari kay Pastor, si Pastor nakakulong na ngayon. Si Pastor, yung SMNI, wala na ngayong prangkisa. Kaya nga si Atty. Guanzon nakaraan nagtatanong Oy, SMNI, umamin na kayo. Di ba binigyan nyo ng advance question si Bongbong Marcos? Noong nagpadebate kayo kasi kayo lang yung debate na inatinan niya So ganun kabobo si Bongbong Marcos. Hindi kahit magandang sinagot ni Bongbong Marcos dun sa debate na yun. Walang maniwalang tao dahil bobo nga pero sa totoo lang, tinanong din namin yan sa pamunuan ng SMNI at hindi marunong magsinungaling ang mga taga KOJC, maniwala kayo. Wala daw talaga. Hindi daw sila nagbigay ng advance questions. Pero di natin alam kung si Carlos nagbigay ng advance questions niya. Kasi si Carlos, meron siyang question, di ba? Kumbaga, yung mismong SMNI, hinihingi nila yung mga advance questions sa mga panelist para at least alam nila kung paano gagawin, not para ibigay kay Bongbong, pero para alam lang nila yung sequence nung mga tanong, ano yung itatanong ni ganito, ni ganyan, ano yung mga ipakikita nilang mga sa LED, ganun. Wala, mga bossing, hindi ibinigay ng mga panelista nila Sasrogando Sasot, nila Carlos Di Umano, hindi pinagbibinigay. Pero hindi natin alam kasi nakasagot siya ng magaganda doon sa mga tanong ni Carlos So hindi natin alam kung si Carlos ibinigay niya yung kanyang questions kay Bongbong kasi naging gabinete siya pagkatapos dun. Pero SMNI wala. Kasi even sila, di nila alam yung tanong nung mga panelist. At nung hiningi nga nila yung mga tanong sa panelist, hindi binigay ng mga panelist. Nung magtatanong kay Bongbong Marcos sa mga presidentiables yung mga questions nila. So malabo yun. Ako na sumasagot. Yun ang sagot kasi sa akin at naniniwala ako sa SMNI dahil ang SMNI hindi marunong magsinungaling yan. So ayun nga, itong pinagkanununga si Pastor, pinagkanununga si Inday. Pinagkanununga si Zaldico, nagbigay sa kanila ng trilyon-trilyon Ito pa kaya si Bong Revilla. Si Bong Revilla, nakita nila, na-check nila yung galawan ni Bong Revilla. Kasi si Bong Revilla ang presidente ng I think siya ang naging presidente ng Lakas CMD or opisyal. Ngayon syempre dahil nga nag-merge yung mga partido, alyansa nga wala siyang choice but tumakbo sa ni Bongbong.
sa grupo ni Bongbong nung nakaraang eleksyon. Malakas to si hindi natatalo to si Bong Revilla sa eleksyon. Magtataka ka, ngayon lang siya natalo. Sabi ko, kasi sabi ko hindi man mananalo yung Duterte, merong lulusot diyan sa kabila Ang palagay ko talaga nalulusot noon, si Bong Revilla at saka si Lito Lapid Yung si Lacson at saka si Tito Soto, wala na yun Maaaring si Tito Soto pero si Lacson wala na yun Wala namang supporter yun Mas mananalo si Bong Revilla kaysa dyan kay Lacson. Oo, pero nagtataka ako, biglang pumasok yung Tito, Lacson, biglang pumasok yung Kiko at saka yung Bam Aquino. Ayun na, sabi ko, kontrolado ng Malacanang si Garcia, inilaglag talaga nila si Bong Revilla. Bakit? Nakita nila na putsang na pag ito nanalo si Bong Revilla, hindi natin to magiging kakampi. Bakit? Hindi pumirma sa impeachment yung buong angkan niya Ilan ang anak niyang congressman? 2 yata o 3, kasama yata si Lani Mercado. O basta 2 o 3 ang congressman nila. Hindi pumirma lahat yan sa impeachment ni VP Sara So napansin nila yun. Delikado to hindi natin kakampi to, kaya nilaglag nila. So ngayon, dahil naghahanap sila ng fall guy, pinakamadali na lagyan mo ng sisi si ito, kaya nga tinawag ni tinawag ni Remulla ito na low-hanging fruit Ibig sabihin, the most vulnerable na senador, itong si Jinggoy at saka itong si Revilla. Sila talaga, at saka si Chis Escudero. Bakit? Bakit? Kasi si Chis Escudero, yung kanyang asawa na si Heart Evangelista, bagets, socialite. Socialite, panayang travel, panayang punta rito, ganyan. Hindi, pero sobrang yaman man nung bata na yan. Anak yan ng may-ari ng Barrio Fiesta So mayaman yung batang yan. Pero hindi nila paano naging mayaman yun? Hindi, wala naman ng projects yan. Wala naman ng ganito yan. Saan kumukuha ng mga gastos yan sa ganito, sa ganyan. May pera yung batang yun. Mayaman yun, dadalawang magkapatid yun. Heredera yung mga magulang yun. So ngayon, pinakamadaling target talaga itong mga senador na sikat. Si Chis Escudero, dahil may asawang bata, paano naman magugustuhan ni Hart yan kung hindi pinauulanan niya ng pera si Hart? May mga ganun silang style para sirain lang yung karakter nitong senador na si Chis Escudero, kita mo. 'Di ba? Siya yung unang tinarget, may corruption sa kanya. Ano nangyari? Hindi ba yung mismong Comelec ang nag-clear sa kanya? Ngayon sinasabi nila paano hindi abogado niya yan si Garcia. Kaya putang ina nyo pala in the first place, bakit iimbestigahan yan kung tao pala niya si Garcia? Di sana hindi na siya inimbestigahan to begin with, di ba? Inimbestigahan siya Walang nakitang walang nakitang solido na na tawag diyan. Walang nakitang solido na ebidensya na makapagpapatunay na may nilabag siya nung eleksyon si Chis Escudero. Ganun din sa ICI. Anong nangyari? Maraming pinagsasasabi itong USEC ng DPWH. Anong sabi ng ICI? Walang matibay na ebidensya na makapagpapatunay na involved si Chis sa corruption. 'Di ba? Ngayon dahil wala na si Chis, hanap tayo ng iba pang mga sikat na mga senador na pwedeng madali nating kasi maganda track record ni Chis Escudero Hindi talaga siya magdanakaw kaya ang hirap nilang tapunan ng ganung klase ng issue meron 2, si Jinggoy at saka si Revilla kasi meron silang dating kaso ng plunder. Kaya yun mga low-hanging fruit na sinasabi ni Remulla, sila yung pinakamadaling targetin para pag-usapan ng tao. Siyempre pag yan, kayo na naman. Nagnakaw na naman kayong 2. Ganun ang sasabihin ng tao Siyempre, jump kagad yung tao dahil judgmental ang mga ang mga Pilipino Pero hindi man nila sinasabi na itong 2 to, si Jinggoy at saka si Revilla. Si Revilla na lang, acquitted yan. Walang nakulong lang yan, pero hindi yan na-convict sa kaso ng pagnanakaw. Ang na-convict, alam nyo sino? Ang na-convict si Imelda Marcos. Ang na-convict si Rufy Biazon ng Muntinlupa. Yan ang na-convict. Meron siyang conviction sa Sandigan Bayan to, Sandigan Bayan na dispalko siya ng pera.
Na nung congressman siya, meron din siyang mga ghost projects di umano. Pero ito Sandigan Bayan, guilty siya sa kaso ng pagdating sa pera. Hanggang ngayon mayor pa. 'Di ba? Yan ang etong mga to hindi to guilty. Itong si Bong Revilla, hindi yan siya guilty. Wala yan siyang kaso currently ng corruption. Ito lang dahil binanggit yung pangalan niya, the same Yusek na nagbanggit ng pangalan ni Chis Escudero na kinlear si Chis Escudero ng ICI. So dito mo makikita talaga na ang target yung mga sikat. Yung mga sikat na mga senador. Sino pa yung mga sikat na senador? Si Bongo, si Bato. Tinan mo. Sila yung mga tinatarget ngayon. Si Robin Padilla. Sila yung mga Marcoleta. Tinatarget sila para yung depensa ng tao, syempre yung mga DDS, didepensa sa mga yan. Pag dumipensa dyan, yun na yung awayan ngayon, awayan ng mga propagandista at ng mga DDS, pinagtatanggol ng DDS yung mga pinag-iinitang mga senador. Tapos yung mga propagandista, mag-gaslight, si Bongbong, ayun, pakuya-kuyakoy. Pasinghot-singhot na naman ngayon. Hindi na naman sila napag-uusapan. Para makalimutan natin yung issue, malihis ang issue, eto ang ginagawa nila. Ang isa pa nating nakikitang problema nito, isa pang nakikita natin problema. Alam nyo kung ano? Etong Cavite. Yang Cavite, gusto talagang mahawakan niya ng mga rimulya. Gustong mahawakan niya ng mga rimulya, kaya tain-tae mga yan. Kaya si Boying talagang target yan. Gusto nilang makuha yung buong Cavite. Ewan ko. Gagawin nilang Island Cove yung buong Cavite. Ewan ko sa kanila. But anyways, ito yung gist nitong ibinabalita natin sa inyo, that they will not stop at anything para lang mailihis yung issues na ang magnanakaw sa Pilipinas, si Bongbong, si Romualdez, si Zaldico, at saka yan, si Sandro Marcos. Kaya kung ano-ano yung mga pinapasabog na naman nila na mga issues ngayon. Kaya wag kayong madiderail, ha? Wag kayong madiderail, mga bossing. Dahil sigurado ako na marami pa. There's more to come. Ano ba? Anday lang kasi nag-play ito, isa pang balita. Maki-update naman tayo. Maki-update muna tayo kay Inday Sara bago natin puntahan yung kanyang kaso, ha? I-play natin tong ano naman yan? I-play natin tong balita na ito kay VP Sara. Ayan. Sige na. Meron siyang message kanina, ang sabi lang niya, para sa inyong lahat. Nandito kami, meaning siya, ako, at yung iba pang mga kapamilya namin. Nandito kami so as long as gusto pa kami ng tao. Yes! Hindi kami... Sabi niya, Nandito pa kami hanggat gusto pa kami ng tao. Ito ang kagandahan ng Duterte crowd. We help each other, and since totoong mga tao tayo, without money involved, nagpapakita tayo ng suporta sa kanila. And I'm telling you, kung pwede lang kayong isa-isang pasalamatan ni Inday Sara, pasasalamatan kayo ni Inday Sara. I remember nung I think a couple of years back. Tama ba? Mga magdadalawang taon na. Na-meet kami ni Pangulong Duterte sa isang rest house diyan sa Davao. Sabi niya sa amin, punta kayo dito. Gusto ko kayong makausap. Gastos kami nun. Agad-agad, as in, ngayong araw, bukas, kita tayo dito sa address na to. So kami naman, bili kami ng ticket. Ang mahal ng ticket nun. Ako, si Master Judea, si Jay Guevara, si Banat Bay, at saka si Coach Oli. 5 pa kami nun. Wala pa si paring RJ at saka si
Wala pa si Sir Jack. No, first time na makikita ni Jay Guevara tsaka ni Master Judea si Pangulong Duterte, first time. Kaya talagang sabi namin, sige tara, kami. So bili kami, kanya-kanya kami ng bili ng ticket. Ang mahal ng ticket, putang ina talaga papunta ng Davao. Ewan ko ba't ang mahal-mahal ng papunta ng Davao eh. Pinakamahal talaga ang ticket ng Davao at saka ng Boracay, putaragis niya. Mas mahal pa yung papunta ng Davao kaysa papunta ng Hong Kong. Pag pumunta ka ng Hong Kong, mga 6,000 lang makakapunta balik ka na sa Davao, putsang ina, one way, mang 15,000, ganyan. So ganun mga bossing. Pagdating namin doon sa dumating si Pangulong Duterte. Ayun yung nag-video greet siya sa akin ng lahat ng mga tumatambay sa Boss Dada channel. Manatili kayong mga gwapo at gwapa, yun. Alam niyo na ipagkwentuhan siya sa amin. Sabi niya, I want to thank you. As ina, I treat you as my good friends. And I want to thank you because hindi posibleng matapos ko yung aking presidency kung hindi nyo ako tinulungan. Grabe. Oo, na kinilabutan ako noon. Imaginein mo, I'm just a normal person. I'm just a normal person. Ito si Pangulong Duterte, dating Pangulo, pinakamagaling na Pangulo, if not pinakamahusay na Pangulo sa buong Pilipinas. Sinabihan niya ako na, personally, I want to say thank you for helping me finish my term. Parang ang sinasabi niya, ang daming umaatake sa akin noon, nandiyan kayo na pumuprotekta sa akin. Hindi siya nagbayad eh. Walang perang ibinigay si Pangulong Duterte, pero pinagtatanggol namin siya. Ano ang sinabi niya? Dahil nga wala siyang pera, personally, gusto na lang niyang magpasalamat sa akin. Alam niyo ba, naisip ko nung habang nagpapasalamat siya sa akin, kasi I'm just one person eh. Feeling ko, the people that follows me, nitong channel natin, mga subscribers natin, pinasasalamatan niya na ako lang yung representative nyo, the whole Boss Dada community and the whole Banateros community, pinasasalamatan ni Pangulong Duterte for supporting him, for fighting for him, and for defending him. Ganon. So ganon din si Inday Sara na nandito kami kapag gusto nyo pa kami. Pag ayaw nyo na sa amin, alis na kami dito. Pero maganda itong sinabi ni Inday. Kasi, alam niyo ba si Inday, wala talaga siyang planong tumakbong presidente. Wala talagang kaplano-plano si Inday tumakbong presidente. Hanggang sa 2028, hindi pa siya nakakapag-decide kung tatakbo siyang presidente. Sa totoo lang, kaya lang talagang tayo yung nagre-request, tayo yung talagang tumatangis, nagdadasal na tumakbo siya. Kasi nung 2022, gusto natin siya maging presidente. Hindi niya talaga yon kinagat. Alam niyo kung bakit? Sabi niya noon, maliit pa yung mga anak ko. At saka, yung anak ko, nagpapagamot pa yung isa. So, kailangan nandiyan ako. Hindi ko pwedeng isakripisyo yung pagiging nanay ko sa posisyon. Hindi pa ako ready. Yun yung sinasabi niya hindi siya ready. Hindi niya sinasabing hindi pa siya ready psychologically, yung talino niya, experience, hindi ready, no. Sinasabi niya hindi pa siya ready because she's a mother. Alam mo, yun ang problema kapag ka ikaw ay isang nanay eh. Talagang malambot ang puso mo at talagang pamilya ang priority mo. So hindi pa siya ready noon. Kaya nga yun ang ginamit ng mga Marcos para mabudol siya eh. Tumakbo siyang vice president eh. Kasi pinangako ng mambubudol, magnanakaw na pamilya Marcos na you can still get to be a mom sa mga anak mo. Makaka-focus ka pa rin sa kanila. Gamitin mo yung chopper para umuwi ka araw-araw. Kasi sabi niya, I need to tuck my kids sa pagtulog nila gabi-gabi. Oo, gamitin mo yung chopper. Tapos wala naman masyadong trabaho ang vice president. Ang trabaho man ng vice president, antayin ako mamatay. So, makakapag-focus ka pa rin sa pamilya mo. You can still get to do your mom duties. Yun yung sa kanya. Kaya niya tinanggap yan. Kahit na siya naman yung mananalo sana ng presidente, they took advantage of her being a mother at yung kabataan ng kanyang mga anak. So, yun talaga yung reason kaya ayaw niya talagang tumakbo. And ngayon, if you're gonna ask her with what's happening sa bayan natin, nakakawalang gana naman talaga. Sinong gago ang gustong
pamunuan ng Pilipinas pagkatapos nitong mga Marcos Romualdez na to, uubusin na nila yung pera ng Pilipinas. Wala silang mga proyekto, legacy projects, mga build projects na magke-carry over sa susunod na administrasyon. Wala silang plano eh. Kasi ubos talaga pera natin. Sinong gago ang gustong pamanahan ka ng bulok-bulok na bahay, di ba? Alam mo ibig sabihin, kung halimbawa ikaw, isa kang tao, papamanahan ka, pinapamanahan kita pamanahan kita ng isang bahay na puro aswang. Tangin na, gusto mo pa ba yung bahay na yun? Hindi ba? Kasi meron dito sa Japan, napagkwentuhan nga namin kagabi, dito daw sa Japan, meron daw mga bahay na inaabandona dun sa mga bulubundukin. Tapos yung bahay daw na yun, dito sa Tokyo, inaalok nila sa mga tao dito na ikaw, punta ka dun, ikaw nasa iyo na yung bahay na yun, bibigyan ka pa namin ng allowance, lumayas ka lang dito sa Tokyo, putangin na ninyo, ang dami-dami nyo na dito. Tapos yung mga Pilipino, pumupunta daw dun. Probinsya daw yun, napakalayo nun, pero pumupunta sila dun, kinukuha nila yun kasi nga may allowance, sa libre bahay pa. Tapos pwede pa sila magtanim, magagaling magtanim mga Pilipino. So, ganun daw yung ginagawa dito sa Tokyo. Ikaw ba, papayag ka, papamanahan ka. Tapos yung ipapamana sa iyo, bulok-bulok na kotse. Utangin na niyan. Ang masaklap nun, hindi siya sa'yo. Pero pinapaayos sa'yo. Sinira ng mekaniko, putangin ng mekanikong Marcos na ito, sinira nila yung sasakyan, tapos nung hindi nila maayos, puta ipapamana sa'yo, tatanggapin mo. Siyempre ayaw mo, hindi ba? So miski ako si Inday Sara hesitant ako na, or may reservations ako sa pagtakbo sa 2028. Bakit? Puta, bagsak ang ekonomiya. Ang daming kriminal, ang daming adik, ang daming rebelde, NPA, komunista, abusaya, pokin ang ina niyan. Diba? Sinong magkakaroon ng gana? Kaya itong sinabi na to ni Inday Sara na nandito kami dahil gusto nyo pa sa amin, it's a positive sign na mukhang magkakaroon tayo ng VP Sara na VP na presidente pa. Diba? Nagpapasalamat si Inday Sara sa atin. Ano nangyari? Naputol ba yung ko na naman? Parang naglolo ko tong ko di ba? So, yan yung sinasabi natin na si VP Sara Duterte ay talagang nagpapasalamat sa atin for everything that we are doing for their family. And napaka-organic. Ano ba ang Christmas wish ng isang VP Sara Duterte? Pakinggan nga natin anong kanyang Christmas wish. Gusto kong magpasalamat sa inyo dahil nabuo natin itong salo-salo dito ngayong araw na ito. And syempre, hindi ito mabuo kung wala yung presence ninyong lahat. At ibig sabihin na nandito kayo, you took time out of your day to make it here and pray for former President Rodrigo Duterte and of course celebrate the Christmas spirit with your fellow Filipinos. Marami sa inyo ang hindi tiga-Hague, mga tiga-ibang bansa dito sa Europe. Some travel 200 kilometers, some travel 7 hours in a bus, no? Na napakahirap dahil yung paa mo? Hindi ma-stretch yung paa mo for 7 hours. And meron sa inyo may trabaho, pero dinala yung trabaho dito ngayon sa ating salo-salo. So iba-iba yung sitwasyon, pero everybody made time for former President Rodrigo Duterte. And we as member of the family, I would like to thank you all for your effort and for your passion to show the world your support to President Rodrigo Duterte. Ang pangalawa ay ang mensahe ko para sa inyong lahat ngayong Pasko. This is something as well that I discussed with President Duterte because he was asking about
how is the family? Kumusta ang mga bata? And I said to him earlier, kung meron mang problema, sabi ko, okay na ganun lang dahil wala sa kanila ang merong sakit. Dahil ang pinakamalaking problema talaga ng mga pamilya at ng mga tao is ang magkasakit. Dahil walang solusyon sa sakit sa terminal illness, sa stage 4 cancer. Yun yung mga problema na walang solusyon. All the other problems ay nagagawa natin ng paraan, nahahanapan natin ng solusyon. Pero yung magkasakit, yun yung Galing nung Christmas wish ni Inday Sara. Alam nyo ba? Dahil na may Christmas wish din si Bongbong, mamaya paparinig ko sa inyo. Pero tingnan nyo, i-compare nyo yung Christmas wish ni Inday Sara. Hindi pa pansarili. Yung Christmas wish ni Inday Sara, para sa inyong lahat na sana with sa buong Pilipinas, with the current situation of our government, with yung pagnanakaw nila sa sektor ng edukasyon, sa sektor ng health, sana hindi kayo magkasakit. Sana walang malalang sakit. Sana maging maayos ang inyong mga kalusugan. Yun ang kanyang Christmas wish sa mga Pilipino. Pucha, mamaya panoorin niyo yung Christmas wish ni Adi. Something, ang kanyang panalangin is something na hindi nabibili ng pera. Tandaan nyo yung mga pinagsasabi nyo, mamaya may papakita ko sa inyo. Tinan nyo yung wish nung ulul. Nako, patama ito kay Bongbong. Patama ito kay Bongbong. Parang sinasabi niya, ikaw Bongbong, kahit na napakadami ng ninakaw ng pamilya nyo, kahit na nasa Guinness World of Record ang mga magulang mo sa pinakamagnanakaw sa buong mundo, at i-add mo pa yung ninakaw mo at nung anak mo, pati nung pinsan mo, sa sobrang dami niyan, kahit na may access ka pa sa kabilang universe, sa sobrang dami ng pera mo ka magpagamot ka pag nagkasakit ka sa Pluto. Tandaan mo. Walang yaman, walang kayamanan, walang mayaman at walang nakakaangat sa buhay kapag may malalang sakit ka. Kitaan nyo nangyari kay Chris Aquino. 'Di ba? Ang yaman-yaman, ang linis-linis sa katawan, tapos biglang dinapuan siya nung sakit na putang ina, hindi mo maipaliwanag. Grabe, 'di ba? Tapos ngayon, wala na siyang kita, marami man silang pera, pero kahit gaano siya kayaman, kahit pumunta siya sa ibang bansa at maghanap ng sobrang galing na doktor, hindi gumagaling yung sakit niya. Hindi magamot-gamot yung kanyang sakit. Yan yung sinasabi. So ngayon, ikaw Bongbong, magising ka sa katotohanan kasi sa dami ng ninakaw mo, ilang taong ka na lang naman mabubuhay sa mundo. Baka nga wala na 1 taon sa dami ng kung ano-anong party-parting ginagawa ninyo, baka ma-overdose kayo niyan. Sinasabi ni Inday na wag masyadong materialistic, wag na masyadong marami. Dahil kahit gaano karami yung kinuha mo, Bongbong, din na yan may extend yung buhay mo. Di ba? Ang ganda ng message ni Inday Sara sa atin. Tingnan mo yung message ni Bongbong. Putang ina niyan, ang galing-galing. Wait lang Saan na ba yung message ni Bongbong sa Pasko? Ito, pakinggan nyo yung message ni Bongbong sa inyo ngayong Pasko. Wish ni BBM ngayong Pasko. Ano yun? Putang ina mo talaga. Kawatan ka talaga. Kawatan! Bakit? Tinan mo. Anong gusto niya? Pera. Bigyan tayo ng budget. Sana yung mga mambabatas, bigyan tayo ng magandang budget. Anong budget? Para nakawin mo na naman yung mga pera na yan. Para yung mga insertion mo na naman at saka yung mga allocables na naman ng anak mo. Mukhang pera ka talaga Mantakin mo Pasko. Paskong dami nyo ng pera, pera pa rin na nasa isip mo. Na sana bigyan ka ng budget. Hindi ba sapat yung budget na kinuha mo mula 2022 hanggang 2025? Hudas ka? O gusto mo hanggang ngayon budget pa rin? Budget?
Inan yan. Nakita niyo yung kaibahan ni Inday Sara kay Bongbong Marcos. Si Inday Sara, ang pinapanalangin niya is for us individually, magkaroon tayo ng magandang health, magkaroon tayo ng maayos na na pamumuhay. Pero siya hindi. Putsang ina, ang pangarap ko sa Pasko, budget. Bigyan ng budget. Bakit? Tangina, magnanakaw ka talaga, ha? Gusto mo talaga budget, ha? Inantong taon na to. Wala talagang wala talagang maaasahan dito sa ulul na ito, no? Sige, tapusin na natin yan. Basta yun ang pangarap niya. Ang pangarap niya, pera. Tangina, pera pa rin. Hayop talaga naman, no? Sige, ito, pakinggan naman natin tong ito nakakatawa kasi itong balita na to, Putangin na itong mga tulpo na to, Puros mga baliw, pakinggan natin tong balita ni Tulpo. Nilaglag ng kolumnistang si Mon Tulfo ang kapatid niyang si Ben Tulfo. Sa isang Facebook post, sinabi ng nakatatandang Tulfo na ayaw nila sa political dynasty kaya lalagdan daw ng mga kapatid niyang sina Senator Raffy at Erwin at ang hipag niyang si Congresswoman Jocelyn ang anti-dynasty bill. Diba, sabi ko nga sa inyo, katarantaduhan tong anti-dynasty bill na ito. Putang ina, ang nagsusulong puros mga pamilya. Ang nagsusulong puros mga pamilya na mga nasa katungkulan. Hindi ba dynasty tong tinatawag nito mga tulpo? May tulpo sa Kongreso, 2 tulpo sa Senado. Putang ina niyan. So ngayon, yun daw political dynasty, sinasabi ng kuya nilang Abnoy na na pirmahan daw. Putang ina nyo. Baka pag pinirmahan yan, isang tulpo lang ang pwedeng tumakbo sa politika, baka magsuntukan kayo. Mga patay gutom pa naman kayo sa kapangyarihan. Ano pa? Sige. Para maisabatas ito. Sa totoo lang daw, pinagdasal daw ng kolumnista na matalo nung nakarang eleksyon ang kapatid nilang si Ben Tulfo. Ako, pinagdasal daw ni Ramon Tulfo, si Ben Tulfo na hindi manalo. Tangina, anong klaseng pamilya to, no? Anong klaseng mga pamilya to, puta ina mga Tulfo na ito, no? May mga topak. Takin mo kapatid mo. Ipapanalangin mo na hindi manalo. Putsang inang yan. Sabi ko nga ito yung gusto nilang maging vice president ba ni Risa Ontiveros o presidente, ilalaban mo kay Inday Sara. Puta, pamilya ng mga baliw to. Kung baliw ang kuya nito at sinasabi niya dito na baliw si Ben Tulfo, putang ina, ibig sabihin si Erwin Tulfo at si Raffy Tulfo baliw din. So pamilya ng mga baliw ito. Bakit pa natin to pinapatagal sa posisyon? Tayo na, wala na tayong bobotong Tulfo, puro mga abnormal pala to, sa kanila mismo nang gagaling. Sa kanilang lahi mismo nang gagaling, mga abnormal sila. At nung nakarang eleksyon, bukod daw sa magiging 3 mga Tulfo sa Senado, magkakaroon pa anya ng isang senador na sira ang ulo. Ang takin mo, tinawag niya kapatid niya si Raulo. Utangin na, di ba? Kung si Raulo yung kapatid, si Raulo ka din. Mantakin mo, tinatawag mo yung si Raulo yung kapatid mo. It takes one to know one, sabi nga Malalaman mo lang na baliw yung isa pag baliw ka din. So kung baliw yung dalawa, baliw si Ben, baliw si Mon, putang ina, yung mga nakababatang kapatid, anong tawag sa kanila? Utsa, di baliw din, isang lahi lang, isang dugo lang nananalaytay sa kanya, dugo ng mga tanga Wala pang payag si Ben Tulfo kaugnay sa mga Ayop naman talaga. Putsang inang yan. Ito ang ilalaban nyo kay Inday Sara. Putsang ina, hindi sila nagkakasundo-sundo magkakapatid. Gustong pagsasundo-sunduin ng Pilipinas. Tapos meron pa siyang sinabi. May sinabi pa ito si Raffy Tulfo. Sabi nga niya, nag-tip daw siya total of 730,000 pesos. Pero nanggaling daw yun sa kanyang bulsa. Hindi daw yan nanggaling sa pondo ng gobyerno. Bay gago. Nakalagay sa isang batas na kailangan mamuhay ka ng modest, mamuhay ka ng maayos. Nakalagay yan sa ethical standards ng mga senador. Na mamuhay ka ng frugal, mamuhay ka kung magkano lang yung tinatakda ng konstitusyon. Kung magkano lang yung sweldo mo, mamuhay ka accordingly. Magkano lang yung sweldo ng isang senador, wala namang 500,000 So, ibig ko sabihin, sinasabi niya na nag-tip siya ng ganung kalaki, pero sinasabi niya na hindi naman pera ng gobyerno yung ginamit. So, kung halimbawa kung nagsasabo yung anak mo, tas pwede mo sabihin na, naman kung nagsasabo yung anak ko, hindi naman galing sa pera ng taong bayan pinangsyasabo niya. Gago rin, no? Tangina, mga tanga talaga kaya wag na kayong boboto ng mga Tulfo, puros may mga sayad yan. Diyos ko po. Tama na yan. Itigil na natin yung mga Tulfo-Tulfo na yan. At dahil dyan sa anti-dynasty bill, pag-usapan natin tong anti-dynasty bill ni Marcos. Si Boji D na Speaker of the House may dynasty. Ang mga Marcos may dynasty.
ang mga Tulfo may dynasty. Tapos sila ang nagsasabi na susuportahan nila yung anti-dynasty. Pakyo kayo. Maniwala kami sa inyo. Sige nga, ano ba to? Kilaw ang ipapasang anti-political dynasty law. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricela, gaya ng anti-political dynasty bill ang presidential son mismo. Andali lang, naglolo ko yung ano ko share screen ko Kailangan binabantayan Wait lang Cancel ba naman to? Kabobohan naman itong ano na to? Save. O yung paghimay-himay dito sa panukalang ito bago maisabatas. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusek Castro. May mga loopholes. So paano natin ito mapapadali? Paanong iuutos ng Pangulo na ito'y mapapadali? Kung may mga issues na dapat nalinisin, may mga issues na dapat maayos. So, sa anti-dynasty bill, kailangan daw may issue na kailangan ayusin. May issue na ganito na. Ano yung issue? Ano yung loopholes? Ano yung mga gusto nyong amyendahan? Ano yung mga reservations nyo doon sa anti-dynasty bill? Tanginan to si Castro, boba. Meron nagsasite ng mga bagay-bagay na hindi naman pinapaliwanag ano yung bagay na sinasite niya. So, inan to panggap kasi na alam niya kung ano yung laman ng anti-dynasty bill Di niya alam yung laman ng anti-dynasty bill kasi halimbawa yung ganitong issue, ano yung pantapat natin dyan, loophole yan. Dapat meron kang sinasite na mga bagay doon sa anti-dynasty bill na ay pinapasa na sa tingin mo hindi kaakma or pwedeng samantalahin. Ito panggap na marunong kasi, bobo naman. utos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. Pag sinabi nating aralin, ibig sabihin, hindi minamadali. Half-baked, hindi ganun. Nung half-baked, may D. Tangina mo, bobo. Hindi ka marunong mag-grammar, kaya ka pinapagalitan ni ni Malutikia dahil bobo ka sa grammar. Tanga, abogado ka, tapos bobo ka mag-grammar. Half-baked. Ang ilan to, tangang pucha. Ng nais ng Pangulo. At Maricel, sa ibang usapin, may ito reaksyon na. na Malacanang sa plunder complaint laban kay VP Sara Duterte. Jiggy, ang sinabi lang dyan ni Yusek Claire Castro, mas maigi nga na maimbestigahan itong kaso ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung may nakikita naman yung mga naghain ng kaso na malinaw na ebidensya para ireklamo itong si Vice President Sara Duterte. Matatandaan kasi natin na isang grupo yung naghain ng plunder at graft charges laban nga dito kay Vice President Sara Duterte at sa iba pa dahil doon sa sinasabing misuse ng confidential funds na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. GE. At kaugnay pa rin kay VP Sara, ano reaksyon ng palasyo sa akusasyong pinondohan ng Pogo at drug lords ang kandidatura niya? Yan, so yung sa plunder, wala silang masyadong comment. Masyadong comment kasi they can suffer the same fate, the same issue. O pwedeng may magsampa rin ng demanda sa kanila. Kaya nga, itong si Chelo Magno, nagsabi siya nung nakaraan, nitong kahapon, sabi niya, bakit kayo mga DDS, sinisilip nyo kami for not filing plunder case for Bongbong? Ba't hindi kayo mag-file? Ba't hindi kayo mag-file ng plunder case kay Bongbong? Yun ang ano niya. Chelo Magno, inutil ka. Nag-file ng impeachment case ang Duterte Youth Party List sa Congress. Ano nangyari? Wala. Tatandaan nyo? O ano nangyari? Wala. Walang na-file. O dahil dun sa 1-year rule, dahil nag-file ang Duterte Youth, dahil dun sa 1-year rule, hindi na sila pwedeng mag-file ulit ng impeachment para kay Bongbong Marcos. Oh, mag-file ka sa ombudsman ng plunder kay Marcos Sr. Sa tingin mo, si Boying Rimulya, gagalawin niya yan? Hindi niya gagalawin. Bakit? Sino ba naglagay kay Boying sa ombudsman? Ang naglagay kay Boying sa ombudsman, itong ang naglagay kay Boying si Bongbong Marcos. Putang ina niyan. Hindi asikasuhin ni Boying yan kung di ka ba naman tanga.
So kaya hindi nagpa-file ng kaso. Kasi kami, nananalangin na lang kami na huminto ng mga tibok ng puso ng mga putang inang yan isang gabi. Para matapos ang problema. Dahil kung dadaanin mo sa legal, wala sila sa legal eh. Dadaanin mo sa legal na proseso, itong mga buwaka ng inanto, wala. Hindi tayo magtatagumpay sa ganyan. O, kailangan talaga magdasal tayo sama-sama. Huminto na ang paghinga ng mga hayop na yan. Kung mamamatay din lang sila sa future, ba't hindi pa mamaya-maya? O, hindi ba? Ba't di pa mamatay lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas? Ganun lang. Oo, so hindi talaga tayo, kahit sinong mag-file, kahit gano'ng kagaling yung mag-file ng kaso, ng plunder, putya, hindi rin aasikasuhin ng ombudsman. Aso ni Bongbong yung ombudsman. Noong 2022. Alam mo, Jiggy, limitado ang sinabi ng Malacanang tungkol dyan sa usapin na yan. Pero maikwento ko na rin, kagabi kasi sa ating programa na sa totoo lang, nakausap natin ang abogado ni... Ayan ito. Bukod sa plunder case, meron pang isang bagong katarantaduhan na yung si Madriaga. O, nakausap daw yung abogado ni Madriaga. Ano sabi? Ramil Madriaga. Ito yung sinasabing bagman daw ni Vice President Sara Duterte. Ang kwento niya base dun sa affidavit. Bagman ni Sara. Si Sara may bagman. Putang ina, sabi ko nga lahat talaga nung katarantaduhan ginagawa nila, pinapasa nila sa iba. Addict sila, yung addict din. Si Pangulo addict din. Magnanakaw sila, si Inday Sara magnanakaw din. Lahat talaga nung dumi nila, ipinapasa nila, ipinapahid nila sa iba 2016, nagsimula na maging bagman etong sa Madriaga dito kay Vice President Sara Duterte at yung mga nakukuha nga daw niya na pondo ay most likely nanggagaling sa Pogo at sa illegal drug syndicate. So, Pondo daw ni Inday Sara. Una sa lahat, si Inday Sara, 2022, hindi nga siya tumakbo presidente. Mayor nga lang sanang tatakbuhan niya Paano magkakaroon ng na kumukubra si Inday Sara sa Pogo? Wala ngang Pogo sa Davao Utang ina yan. At saka ito si Inday, hindi nga to nakikialam sa tatay niya At hindi nga sila close ng tatay niya nung presidente yung tatay niya So papaanong si Inday Sara, ito si Madriaga, pinakilala ni Duterte kay Inday Sara and so on and so on. Para mangurakot para kay Inday Sara. Putang ina niyan, sabi ko nga, mangungurakot ka na sa Pogo, kumuha ka pa ng confidential funds ng 125 million. Dito pa lang katarantaduhan na nagsimula daw yung fallout niya kay VP Sara nang sampahan siya ng kaso ni Attorney Harry Roque noong 2023 dahil naman sa kidnapping. Ang gusto lamang daw ni Madriaga ay magkaroon... Imagine, tao ka ni Inday Sara, si Harry Roque nagdemanda sa'yo. Isipin mo yan. Dinimanda ka ni Harry Roque pero tao ka ni Inday Sara. Paano nangyari yun? Pag tao ka ni Inday Sara, putyang inang yan, kaibigan ka ng lahat ng mga Duterte supporter, hindi ka nga kilala Hindi ka kilala ng mga in-involve mo na mga tao doon sa affidavit mo. Hindi ka kilala ni Hindi ka kilala ni Inday Sara, ng mga staff ni Inday Sara, anak ng tinapay. Daw ng pananagutan kung sino daw yung dapat na managot, humihingi din siya ng witness protection program, bagamat wala naman daw Yun. Yan na ngayon. Lumabas yung motibo. Humihingi siya ng witness protection program. Nasaan ba siya? Nasa kulungan. Lifetime imprisonment, walang bail. Tapos humihingi ng witness protection program. Sabi ko sa inyo, itong tao na to has nothing to lose but everything to gain. Mayroon siyang kaso ng kidnapping. Nasa death row na to noon Nasa death row na ito noon. Death row. Ibig sabihin, lethal injection. Kaya lang, wala lang talagang death penalty pa sa atin ngayon. Pero nasa death row ito noon na walang sala lang ito ng Supreme Court. Mamamatay na sana to noon kung may death row sa atin. Kung merong death penalty, patay na to So ngayon, nahuli na naman siya for the same kidnap for ransom scheme. Nagpapanggap siya na VIP security. Siguro yan ang sinasabi niya doon sa mga Chinese na mga kasi ang target nila Chinese Siguro ang ginagawa niya, papakilala siya na ako'y PSG, dati akong security nila Duterte, ganito ganyan. Tapos pag nakuha na nila na kliyente yung isang mayamang Chinese, kikidnapin nila. Tapos ipatutubos nila sa Chinese. Na amo nila, ganun yung style nitong hayop na ito. Kaya yan na yung yan na yung scam niya. Nagpapanggap siya na VIP security.
Tapos, pag bantay sa lakay ito, pagka ano ka na, nakapasok na sila sa inyo, kikidnapin na kayo. So nakulong ito, no bail. Walang bail, nakakulong na ito ngayon. Walang laya. Tapos, nanghihingi ng witness protection program. So, ang gustong mangyari nito, makalabas lang sa kulungan. So, anong motivation niya? Ang motivation niya, hindi dahil sa takot sa buhay niya. Ang motivation niya, makalabas siya dyan. Gumagawa siya ng paraan para makalabas siya dyan. At sigurado ako, sila Boying at kung sino-sino pang mga nasa gobyerno, kinausap yan at binigyan ng pangako yan na, sige, basta. Total, kriminal ka naman, hudas ka naman, demonyo ka. O umaming ka, ito yung script natin, panindigan mo tong script na to, sirain natin si Inday Sara ha. O pag nasira natin si Inday Sara, sige, putya witness protection program ka, makakalabas ka. Nothing to lose to eh. Mantakin mo no bail habang panahon na siya, habang yung kaso niya dire-diretso, habang panahon siya nakakulong. So mahikipag-deal talaga ito. So meron siyang motibo. May motibo talaga siya na lamangan, makalamang, makalabas para lahat gagawin yan, pati pagsira kay Inday Sara. Threat laban dito kay Madriaga, nag-worry daw siya dun sa pagbisita sa kanya ng tauhan ni VP Sara sa Bumibisita daw sila VP Sara sa kulungan. Putang inan to, feeling pogi eh. Akala naman niya siya yung binibisita. Again there are reports na never nakausap to ni Inday Sara or anyone sa staff niya itong kupal na to. Never nila nakausap sa BJMP. Merong 2 visit na naganap. Alam nyo ba kung ano yung visit na yon? Papakita ko mamaya. kulungan. Pero malinaw din ang sinabi sa atin sa programang STL kagabi ni Attorney Harry Roque na hindi raw kilala ni VP Sara itong si Madriaga. At Hindi kilala ni VP Sara si Madriaga, hindi pa sila nagkita. Bakit? Ito, papakita ko sa inyo. Mga bossing ha, papakita ko lang si Madriaga. Hindi yan. Ito, papakita ko si Madriaga. Ayan. Hindi yan. Asan na yun? Yung Madriaga ko, walang hiya naman talaga. Ito yung si Madriaga, mga bossing ha. Papakita ko sa inyo ha. Ito, mabilis lang to. Ayan na. Si Madriaga. Kinumpirma ng kampo ni Madriaga na dumalaw si Vice President at ilang opisyal ng Office of the Vice President sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Sinong dinalaw nila? Sinabi ng legal counsel ni Madriaga na minsang dumalaw ang Vice Presidente para makipagkita sa mga bilanggo sa Annex 2 para sa programa ng OVP. Sinasabing kinukuha ng OVP ang detalye ng mga anak ng bilanggo para pag-aralin. Pero sinabi ni Palad na hindi nakipag-usap si Madriaga sa Vice Presidente dahil kinabahan. Gago ka ba? Hindi nga ikaw ang pinuntay. Nagpunta ang OVP at si VP doon para makausap yung mga PDLs at makuha yung mga detalye ng mga anak nila kasi may programa siya. Pag-aaralin niya yung mga anak ng mga PDL. So hindi siya nagpunta ron dahil tinatakot tong ulol na to, nagpunta ron dahil kinakamusta siya, nagpunta ron dahil close sila. Nagpunta doon ng opisina ng Vice President para sa programa ng DepEd noon na pag-aralin yung mga anak ng inmates. Putang ina nyo. Mga tarantado kayo. Iisa-isahin natin sa susunod yung mga yung mga affidavit nitong ulol na ito at isa-isahin nating barahin lahat 'yan. Pero dito pa lang, sa umpisa pa lang wala na eh. Umpisa pa lang kupal na eh. Umpisa pa lang katarantaduhan na eh. Napaka-imposible nitong mga inaano nila kay Inday Sara. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-alala dyan sa plunder case na yan. Huwag kayong mag-alala dito sa kaso na wala maniniwala dito. Tanga lang maniniwala dyan. Sa plunder naman nila, maaaring paanda rin ni Boying yan. Maaaring mag-imbestiga si Boying. Pero maniwala kayo sa hindi. Hindi yan lulusot sa Sandigan Bayan. At kung lumusot siya sa Sandigan Bayan, may Supreme Court pa. Optics lang yan. Optics lang. Nagsampa lang sila ng kaso para sabihin may nagawa sila na ang makabayan ay talagang may ginagawa para sa bayan para sa 2028 election. Yung mga makabayan na senator makalusot na talagang makabayan sila, talagang sila ay walang kinikilingan, puro kaek-ikan. Pero sa totoo lang, itong pag-file nila ng kaso na this is all for optics. Wala silang ebidensya. Yung napakaraming papel na ipinakita nila, tangina, mas marami pa yun. Affidavit yun. Affidavit, hindi po ebidensya ang affidavit. Mga affidavit lang yan. Kailangan mo pa rin bigyan ng matinding pruweba.
Oo, yung mga ibinibintang kay Inday Sara. At sinasabi na 600 million na confidential funds. Putang ina ninyo, usapang confidential funds ang ano natin ha. Mary Grace Priatos, di ba? Yun yung sinasabi nyo. Oh, ito. Mary Grace Priatos. Oh, gusto ko lang makita ninyo itong balitang ito, ha? Mabilis lang bago tayo magtapos. Oh, ito. Oh, Mary Grace Priatos, pasok. Ng reward money pinamahagi ng PNP para sa mga impormanteng nakatulong maresolba ang ilang kaso. Umasa naman ng PNP na may makapagtuturo rin sa ilan pang sangkot sa flood control scandal. Nasa frontline na balitang yan si Kari Kitor. Naka-jacket, naka-sombrero, Oh, anong napansin ninyo? Habang naglo-load. Napansin ninyo, yung informants, nakita nyo 10 million, 10.6 million pera ng gobyerno ipinangbayad sa mga informante. Yung informante, naka-jacket, naka-maskara, naka-sombrero, naka-salamin. Bakit? Para hindi sila makilala. Para hindi sila makilala. Ngayon, tanungin natin ang PNP. Anong mga pangalan ng mga tao na ito? Puros code name yan, maniwala kayo. Si alias Ogag, si alias Kupal, si alias Luga, si alias Sipon. Yan ang mga pangalan yan, sigurado ako. Bakit? Hindi nila ilalagay yung pangalan nila dyan na totoo. Kasi pag nilagay nila yung pangalan nilang totoo, putay na yan. Di buong lahi nila inubos na itong mga kriminal na mga pinagtuturo nila. Dyan ngayon lalabas yung Mary Grace Piatos. Kaya merong Mary Grace Piatos, Oishi, Chippy, Pompoms, ano ba? Tortillos. Kaya may mga ganyan pangalan to protect the identity of the informants, which is ginagawa ng PNP in order for them to protect the identity of the individuals, lalong-lalo na itong mga informants. Pinagmamaskara, jacket, pinapagsombrero para hindi makilala. More so, yung mga pangalan niya ng pag-a-award ng mga reward money na yan, hindi yan received by yung pangalan mong totoo, hindi. Alias Kengkoy, ganun yung mga nakalagay dyan. So yung mga sinasabi yung mga piatos, mga ganito, pinaliwanag na ni Inday Sara yan, na yung mga pangalan na yan, hindi talaga natin pwede, yung mga tao na yan, hindi natin pwedeng ilabas yung identity nila. Bakit? Yang mga tao na yan, informants ng intelligence community yan, mga rebeldet NPA din yung mga yan na ngayon nasa loob pa. Nagbibigay pa sa atin ng mga ng mga impormasyon, intel. Kapag nilabas mo yung pangalan yan, binlow mo yung kanilang cover, nandoon pa sila sa loob, kakatayin yun sila dun sa loob ng NPA. Ng CPP. Naintindihan nyo ba yun? Kaya hindi natin pwedeng ilabas because merong national security na nakasalalay. Bakit dito sa PNP pwede? Bakit kay VP Sara hindi? Pakyo kayo. Tangina ninyo at diyan nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong araw. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang
walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa